guys! So, ngayon tuturo ko kung paano gumawa ng simple student information system gamit si Python. So, simulan natin. So, una muna, i-print muna natin tong student information system. Print. And then, number 1. Student information system. And then, lagyan natin ng new line para ma-match natin yung hinihinging output. And then, next, gumawa tayo ng variable. Let's say, kasi need natin ng input para ma-enter si student ID. Gawa muna tayo ng variable student ID is equal to input, enter student ID, then space. So, syempre, ganun din para kay full name. Gawin natin name equals input, enter full name. Then, para naman sa first, second, and third grade, gumawa lang tayo na sa first grade muna. So, gawa tayo ng natin grade 1 equal to float. And then, tawagin natin input. So, bakit ito ginawang float? The thing is, kapag input lang yung ginamit mo, usually, ang kinukuha nitong value, ang nire-return niyang value is string. So, kung anong i-input ni user dito sa student ID tsaka sa full name, string ang ibabalik ni input. So, para ibalik niya ay float. So, hindi natin muna tawagin si float function. And then, ilagay natin siya sa loob ni input. Para i-return niya yung input as float. Gawin natin. Lagay natin enter first grade. Then, i-copy na lang natin to. Yes. Natin. Third. And then, sa section, pwede naman natin siyang i-return as string. Tawagin na lang natin section equals input, enter, section. Space. And then, para sa student report, print natin silang lahat. Print student report. Ngayon, kailangan muna natin makuha average. Para makuha natin sa average, gagawin lang natin is gumawa tayo dito ng natin average is equal to parentheses muna, tapos ipag-add natin si grade 1 plus grade 2 plus grade 3. And then, i-divide natin sila by 3. Ayan, bakit ko ito nilagay sa parentheses? So, para in-evaluate to, unahin niya munang i-add si grade 1, 2, and grade 1, grade 2, tsaka grade 3. Tsaka niya i-divide kay 3 para makuha yung average.
Tapos i-print na natin silang lahat. Print student lang natin as ID. So, gumamit tayo ng f string or mas kilala bilang tawag na format string para mas madali tayong makapag-play ng values galing sa mga variables. Lagyan natin student ID. Print natin name. Then, tawagin natin si full name variable. Then, next, print natin si section. Section at saka si section bar. Next, i-print natin yung tatlong grades. So, grades colon grade 1 grade 2 and grade 3. Then last, i-print natin si average. Yan. So, try natin i-test. So, enter daw muna ng student ID. Pagayahin natin yung nasa output. Five dash 1. Full name is 1. Then, lagyan natin 85. 3.0 88.5 for the section BIT dash 2. Yan. Kung nag-print na siya ng ayos, makikita natin yung average dito is 88.0. Ayan. So, working na yung program. So, yun lang and thank you. See you again, guys.